Dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea at tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At sa linggong ito, ang aking kwento ay tungkol sa isang anak at isang ama. Minsan, may isang tatay ang
nais pangaralan ang kanyang anak. Napansin niya na sa tuwing hindi nito nakukuha ang kanyang gusto, nagdadabog at nagagalit ito. Meron ba kayong kilalang ganon? Yung nagdadabog pag hindi nakukuha yung gusto o yung nagagalit. Huwag na tayong lumayo, baka tayo yun. No? Nagdadabog tayo sa Diyos. Nagagalit tayo kapag hindi ibinibigay ang ating gusto. Kaya nga, isang araw, tinawag niya ang kanyang anak para turuan. Habang sila ay nasa labas ng bahay, tumingala ang ama. Tinuro sa anak ang isang kukun na nakasabit sa puno. At sa kukun na iyon, merong nakauwang na maliit na insekto kung saan pilit na lumalabas ito. Tinanong niya ang anak kung ano ang pwede nilang gawin para matulungan ang lumalabas na insekto mula sa kukun. Sabi ng anak, madali lang yan, tay. Gupitin natin yung maliit na butas para makalabas agad yung insekto. Hindi na ikinagulat ng ama ang sagot ng anak. Dahil gusto nito kung ano ang madali. Gusto ng anak kung ano ang mabilis. Pero sinabi ng ama, anak, hindi ganyan. Sadyang sa buhay, kailangan pagdaanan ang hirap para marating ang tamang destinasyon. Dahil hindi lahat kailangan madaliin. Hindi lahat nakukuha sa mabilisan. Kaya nitong insekto, kung mamadaliin mo, hindi ito magiging paru-paro. Kailangan unti-unti, dahan-dahan, dahil mayroong proseso. Ganito rin sa buhay, may mga pagsubok na dumarating pero hindi kailangan madaliin. Dahil mayroong prosesong dapat pagdaanan at may prosesong dapat pagkatiwalaan. Mga kapatid, ito po yung aral na nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Narinig natin ang kwento ng pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda. Simula ngayon hanggang sa mga susunod na linggo, lahat ng ating ebanghelyo ay tungkol sa bread of life. Tinapay na nagbibigay buhay. At sisimulan natin ito sa kwento ng pagpaparami ng tinapay at isda o ang multiplication of fish and loaves. Ayon sa kwento, tinanong ni Jesus si Felipe kung saan makabibili ng tinapay upang makakain ang napakaraming tao. Pero tinanong ito ni Jesus para subukin si Felipe. Ibig sabihin, isa itong pagsubok. Ibig sabihin, alam ni Jesus ang sagot. Pero sa pagsubok na ito, reklamo agad ang naisagot ni Felipe. Sabi niya, kahit 200 denaryong tinapay ang bilhin ay hindi sasapat, makakain ng tig-kakaunti ang mga tao. Ilan sa atin ang katulad ni Felipe na kapag may pagsubok, reklamo agad ang lumalabas sa bibig. Ilan sa atin, kapag sinusubok, reklamo agad ang lumalabas sa bibig. Mabuti na lang, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, ay may nakitang isang bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda.
Naisip niyang ituro ito bilang sagot. Pero, napatanong din siya, hindi ito sasapat. Gaano ito sa ganyang karaming tao? Ilan naman sa atin ang katulad ni Andres na kapag may pagsubok, hahanap ng paraan at gagawa ng paraan. At kapag nagawa na, ang lahat ay ipagkakatiwala sa Diyos. Ilan sa atin, kapag sinusubok, gagawa ng paraan at ipagpapa sa Diyos. Ganito rin po ang nangyari sa ating unang pagbasa. Inutusan ni Eliseo ang kanyang katulong na ipamahagi sa mga tao ang dalang trigo at 20 tinapay. Pero sa halip na sumunod ang katulong, agad itong nagreklamo. Ang sabi niya, hindi kakasya sa 100 na tao ang 20 tinapay. Pinilit ito ni Eliseo dahil pinaalala niya ang sinabi ng Panginoon, mabubusog silang lahat at may matitira pa. Ganon nga ang nangyari. Ipinamahagi ang tinapay, nabusog ang lahat at may natira pa. Lahat tayo, kapag humaharap sa pagsubok, gusto mabilisang sagot. Kaya hanggat maaari, gusto natin agarang sagot, mabilis na sagot, dahil ayaw nating maghirap ng matagal. Siyempre, gusto natin yung tamang sagot. Pero, sadyang may mga bagay na hindi nakukuha sa madalian. Dahil kailangan merong prosesong pagdadaanan. Dahil sa proseso, natututo tayo. At sa proseso, napapatatag tayo. Kaya hindi kailangan madaliin. Parte ang proseso, kaya kailangan mag-intay. Kapag nagawa mo na ang lahat, ipagpasa Diyos. Dahil parte sa proseso, ang gawa ng tao at gawa ng Diyos. Intayin mong kumilos naman ang Diyos. Hindi mo lang ito trabaho. Trabaho rin ito ng Diyos. Kaya nga pagsubok, ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng tamang sagot. Mga kapatid, sa lahat ng pagsubok, kailangan talaga na pagdaanan ang proseso. At sa huli, kapag nagawa na natin ang lahat, hayaan na nating kumilos ang Diyos at siya naman ang gumawa ng paraan. Amen.